Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat na andito po tayo ngayon sa ating episode kung saan ating tatalakayin ang isang bagay na tungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Ating tunghayan ngayon at bago ang lahat tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-ibig mo sa amin, sa mga nangyayari sa aming paligid. Ito po ay sinyalis lamang na malapit ka nang dumarating sa mundong ito, Panginoon. Kaya po sa oras at pagkakataong ito ay tulungan niyo po kami at samahan sa aming pong mga gagawin, Panginoon. Pagpalain niyo pong bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kung paano tayo magtiwala sa Panginoon. Okay, ang title po ng ating episode ngayong gabi ay Trust God Over Fear. So, mas makapangyarihan no ang Diyos kaysa sa anumang ating kinatatakutan, lalo na ho ang kumakalat na virus, ang coronavirus sa ating paligid. God is in control at kaya niyang alisin ang lahat ng bagay na ito. Maraming marahil ang tatakot sa mga nangyayari sa ating paligid, pero kapag natutunan nating magtiwala sa Panginoon, mawawala ang takot na yan. Okay? So atin pong tunghayan ang bagay na ito. Atin pong basahin ang ating verse na matatagpuan sa Matthew 14 verse 28 to 33, the New International Version, NIV. Sabi dito sa verse 28, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. In verse 29, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked in the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Verse 31, immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who are in the boat worship him and saying, truly, you are the Son of God. So, kung atin pong titingnan ang kwento ay kung papaano si Pedro nagtiwala, nawala ng tiwala, at lumaki ang pagtitiwala sa Diyos. So, atin pong tunghayan, ano po ba ang mga tatlong bagay na makikita natin dito. So, how to trust the Lord in all our fears. Marami tayong kinatatakutan. Noong pumutok ang bulkang Taal, marami ang natakot. Ngayong nakaraang mga araw, lumabas ang coronavirus, marami ang natakot. At marami ang mas pinili na mag-panic buying, mag self-quarantine, at kung ano-ano pa. At ngayon nga, dahil totally naka-lockdown ang buong Luzon, ay naka-quarantine ang buong Luzon, ay may time tayo sa ating mga pamilya. At salamat sa Panginoon sa bagay na yan. Dahil inaalis niya ang takot natin, dahil kapiling natin ang ating mga pamilya. So ating tunghayan, ano ba ang mga bagay na ating matututunan sa passage na ito? So, number 1 is, you need to follow. Si Pedro nang siya ay lumakad sa tubig, hindi siya lumakad ng kanya lang. Meron siyang instruction na sinunod. Sabi ng Panginoon, halika. Ang Lord ang nag-instruct sa kanya na pumunta sa tubig. At nakita natin na nang utusan siya ng Panginoon, he follow the instruction at lumakad siya sa tubig. So,
wag na muna nating tingnan yung kanyang mga naging unfocused things, kundi yung sumunod siya. Dumating nga sa point na inutusan tayo ng gobyerno na magstay sa bahay, at marami pa rin sa ating mga kababayan ang they cannot follow the instruction to stay at home. Kasi nga nasanay tayo na maraming bagay ang tayong ginagawa at masarap namang nasa labas ng bahay. Maraming kaibigang nakakwentuhan, but the instruction is to stay at home because of the coronavirus. So we need to follow the instruction. So katulad ni Pedro, kailangan nating mag-abide sa instruction ng ating gobyerno to stay safe sa ating nararanasan ngayon. So that is point number 1. You need to follow, like Peter, he followed Jesus. This is the time to follow Jesus in the midst of our fears. Okay? The second one is focus. Although in this passage nawala yung focus ni Peter, pero ang itinuturo ng Bible is to focus on Jesus. Kasi nung nawala yung focus ni Peter kay Jesus, unti-unti siyang lumubog. So tayo ay unti-unti din tayong natatakot kapag nawawala ang focus natin kay Jesus. Masyado tayo napopokus sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Kaya naman mas pinipili natin na matakot kaysa mag-focus sa Panginoon. Kesyo dumarami ang may coronavirus, kesyo ganito ganyan, maraming mga nagkakasakit. But still, if you focus on your life to Jesus, mawawala yung takot mo. Read your Bible, maraming kailangang makita tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayo mag-focus masyado sa ating cellphone na nagbibigay minsan sa atin ng fear, ng doubt, na mag-focus sa Panginoon. So pag-focus lang tayo sa Lord at sa kanyang mga salita. Okay, the third one is faith. Sabi ng Panginoon kay Peter, ba't ka nawala ng pagtitiwala sa akin? Ka natakot? Ang liit naman ang iyong pananampalataya. Tinuturo ng Panginoon, magkaroon tayo ng malaking pananampalataya sa Kanya na He is the controller of all things. Siya ang merong control ng lahat ng bagay. Kaya nga, tulungan tayo ng Panginoon na sa ating pananampalataya ay maging bukas ang ating puso at isip na magtiwala sa Kanya. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya sa kabila ng ating nararanasan sa panahon ngayon. Truly, malapit nang bumalik ang Panginoon at tayo ay makakapiling niya sa takdang panahong ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Haring David sa Psalms 23 verse 4, nilagay sa puso ni David na even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So si Haring David po ay although dumaan siya sa maraming paghihirap, still God is in control. At yung fear na meron tayo ay mawala yun. And Psalms 111 verse 10, sa New International Version, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts have good understanding. To Him belongs eternal praises. Hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng espiritu na pagkatakot, kundi espiritong masaya at may kagalakan sa puso. Pagkatakot sa Kanya na banal na pagkatakot. Nawa po ay tulungan tayo ng Panginoon sa ating mga kinakaharap. Ano man ang ating nararanasan, still God is in control at maniwala lang po tayo. Lagi nating tatandaan na kaya ibinibigay ng Panginoon ang mga bagay na ito kasi may reason siya kung bakit nangyayari ito. Learn to trust the Lord over your fear at magtiwala tayong higit
sa kakayahan na at kayang gawin ng Panginoon. We have time for our family. Consume natin yun habang may pagkakataon tayo. At consume natin yung ating prayer time with them. Yung prayer, yung devotion and quiet time natin, malubos natin sa bawat araw ng ating buhay. Muli, trust God over your fear, and God will do amazing things for you and for your family. God bless us all, and may the peace of the Lord be with you. In Jesus' name, amen.